For today's video, ayan, may nagpapa-repair po sa atin na ipinapa-convert ito sa 12 volts, no? Ayan, so meron na po itong motor. Tapos lalagyan na lang po natin ng controller. So ito po yung motor niya. Ayan, so pero bago ko siya gawin, dahil every time na iti-testing ko na, dahil 12 volts yung ating ginagamit mostly sa pagre-repair. And meron din naman tayong adapter dito, pero naisip kong gumawa ng power supply sa aking munting shop. So ito po yung aking munting shop. Ayan, so nandito po lahat ng ginagamit natin sa pag-install ng solar, pag-repair ng solar. Ayan, so ito po yung ating gagawin ngayon, no? So wawiringan ko na lang po to. Ayan, pero nabutas ko na po yan, no? Nalagyan na po natin ng 12 volts connection, yung mga connector nya, no? Ayan, tulad po nito na female adapter ng 12 volts po natin, tapos adapter ng 12 volts, tapos fuse, tapos AC. Ayan, so para sa mga UB na gusto talagang mag-install ng solar, dapat talaga meron tayong mga tools, no? Tulad ng mga basic tools natin na cutter, iba't ibang uri ng screw, no? Ayan, so sa solar po kasi is napaka-importante, lalo na pag magkakabit tayo ng inverter na maliliit na flat screw. And then bukod pa dyan, kailangan din natin ng crimper para sa MC4. Tapos Allen para sa ating railings. Ayan. Tapos syempre multitester, napaka-importante po niyan. Tapos yung pag nagre-repair po tayo, dapat meron tayong battery analyzer. Ayan. Tapos meron tayong clamp meter. Tapos meron po tayong watt meter. Ayan. So dito po natin ini-explain. Ginagamitan po natin ito para at least ma-orient po natin yung client natin. Kasi solar lang po siya. Ang solar po kasi is merong capacity na kailangan lang po natin na magamit. Depende po yan sa ating battery. Kung naka-gel type pa, dapat 50% lang, no? So normally naman ng ini-install natin is gel type kasi mahal daw po yung mga lithium batteries. Ayan. So wawiringan ko po muna yung aking gagawing power supply. So that is for today's video, mga Kasani Solar TV.